Hi, hello mga ka-curious. Magandang umaga po. Magandang gabi, magandang tanghali po sa inyo lahat. Kung saan sulok man kayo ng mundo naroon, sana okay lang po kayo. Ito na naman po tayo sa isang importanteng episode ng Lin Channel. Meron po tayong latest update sa nangyari dyan sa pagdukot kay Maduro. Meron po tayong mga bagong updates ngayon sa nangyayari na mga bagong pagbangbang na naman na nagbigay ng permeso si Trump kay Netanyahu ng Israel na bangbangin ang Lebanon. Marami pa po, meron po tayong pag-uusapan mga ka-curious, yung pinupush nila ngayon na tigdas sa Pilipinas, yung tuslok ng tigdas na naman mga kababayan, sabi ng DOH, at yung bagong variant ng flu na hindi daw delikado pero kailangan pinupush ang pagtutuslok uli. Okay? Yung po ang pag-usapan natin mga ka-curious. At ano pa ba? Ito, public service. Meron po ngayong nire-recall, inaalis na mga baby formula, mga gatas sa 25 yata, basahin natin mamaya, na mga countries. Okay? Importante po ito dahil ang daming mga bata ang nakadepende sa gatas, okay, ng baby, yung mga baby formulas. At may pag-aaral po ngayon sa China na ang inumin na yung Coke, mas matindi pa sa alcohol. Sabi ng latest na pag-aaral. Ito ang ating public service kasi halos lahat tayo, lalo na pag may mga okasyon, ito yung ating special drink, kumbaga. Okay? Kaya yung ating mga special drink, may mga sunla din or may mga, alam mo na hindi nakakabuti sa katawan. Okay? Yun po ang ating pag-uusapan. Sana po ma-share ninyo. At again, welcome back to Lin Channel. Now, bago po yon, gusto pong magpasalamat as always sa ating mga walang sawang nagsishare ng ating mga video, sa mga taong yung mga nagsisipag pa lalo ngayong taon ito. Dahil sabi ko nga sa inyo, marami ang mga kaganapan. Yung hindi pa nagpa-follow, mag-follow na sa Lin Channel. Pasalamatan din natin yung mga nag-subscribe ng Lin Channel. Salamat po sa tulong ninyo, yung mga nagbibigay ng stars, yung mga nagdo-donate, maraming salamat po. Importante po yun dahil na-appreciate ninyo yung ginagawa kong pagpupuyat halos araw-araw. Now, hindi ito ang unahin ko. Hindi ko alam ito hanggat few minutes ago kung ibabalita ko. Lumabas kasi siya. Hindi tayo nagko-comment hanggat inaantay ko kasi ang palasyo na mag-comment tungkol sa napakalaking iskandalo ngayon. Alam mo yung picture ni First Lady Marcos na nakahubad. Nilagyan lang dito ng tabing sa pudaday at saka yung nipple. I think, sabi ko, ito yung pinakamalaking iskandalo ever. Mas pinakamalaking skandalo pa ito sa pag-amin ni Amy Marcos na isiniwalat niya sa buong mundo na na-pick up ng mainstream media tungkol sa kapatid niyang nagpopolboron. Ito kasi mga ka-curious, doble ito. Kung totoo at mapatutunayan ito, hindi lang pagpopolboron ang ano dito, ang kaso or ang kanyang nilabag, kasi yung pagpupulburon is bawal sa batas ng Pilipinas, lalo na kung ikaw ay presidente, 'di ba? Hindi magandang president lalo na sa mga bata. Now, ayon sa inilabas ni is na interview niya na tinatawag niya si Mr. T. Kasi yung iskandalo nga na too big, sobrang laki para ipasok sa WITPO. Okay? Kasi doon yung eksena, ayon sa interview,
ito mga ka-curious, ito'y napakasabi ko nga, wala na yatang mas daluso-diso dahil hindi lang pagpupulburon, kundi yung pag-chuchuk-chak ng yung mga private party na kahit saan anong gawin nila, magpalit-palit ng partner. Ang iskandalo dito, sa human na pinag-uusapan or human level, nakakasuka to. Kasi kung totoo na ipinasok sa WITPO at nagsasabi, hindi ko kaya to dahil sa tubig. Sobrang tubig ng ipapasok sa WITPO. Yon. Sana maintindihan nyo. Now, maliban sa iskandalo nga dahil unang-una ang sabi nung in-interview ni Mr. T na 47,000 ang ibinayad sa kanya. Correct me if I'm wrong, marami kasi nagba-viral ngayon kaya siguro napilitan si Claire Castro sumagot dito at yun ang babasahin natin. Okay? Mga kababayan, hindi ko na alam kung ano na ang nangyayari sa bayan natin. Wala na pong mas matindi pang nakakasuka dito. Pag dininay nila yan, inilabas na po kasi ang sabi doon, nandoon itong mismong, kasi siya ang binayaran siya ilan, 47 basta 2 billion pesos. Buong barangay sana niya natulungan na sa perang yan. And then nag-hire pa ng isa pa na lalaki kasi multiple partner nga ang pagtsuktsakan Yung isa $17,000 US, siya yata 47. Correct me if I'm wrong, but ang naalala ko is ang computation is 2.2 million worth. Isang gabi lang po, oras lang po yan ng tsuktsakan. Okay? Now, siguro dahil nag-viral po talaga at hindi na nila, yung unang pasabog ni Chase, hindi sila umimik. Sabi ko nga sa Telegram, usually pag binabato sila ng mga iskandalo, kaagad si Claire Castro pumipiyok. Kaagad nagko-comment. Pero ito, nakapangalawang interviews na ni Chase sa kay Mr. T, saka pala ngayon nagsalita. Siguro dahil nape-pressure na sila at nagva-viral. Hundreds of thousands of likes. So, over 100,000 ang mga nagla-like. So, this is a lot, no? Ang dami nito na mga tao so far na nakakaalam na ngayon. Tingnan nga natin kasi sabi ko dear Lord, wala na atang mas matindi pa dito sa iskandalo na ito. Sabi ni Palacio na nanawagan sa agaran, si Claire ito, aksyon sa bagong paratang kay Liza at Marcos. So pumiyok na po sila. Matindi na po ito mga ka-curious kasi si Chase, nilooban na po yung apartment nila, na i-report natin yan. Una, ninakawan sila, ibig sabihin, mali. Una pumasok pero hindi naman sila ninakawan. So meron evidently na yung unang apartment ni Chase, may umakyat pero wala namang ninakaw. Pangalawa, nang nangyari na episode, doon sa kanilang building, may ginurgor na Asian kamukha niya. Kamukha niya na Asian na walang buhok. So, it was mali. Nagkamali siguro yung killer. Imbes na siya ang gurgurin, iba ang nagurgor. Diyan mismo sa building ni Chase. Okay? Now, so this is getting creepier by the day. Nakakatakot na po dahil yung latest na, yung latest na kanyang hindi ko po namin mawari. Bakit hindi po nila nilooban po, ultimo yung gym. Okay, so may involved na sa isang building kung saan siya nakatira, ginurgor, kamukha niya, yung height, yung itsura, walang buhok. And then, ito na ang creepy kasi, parang
Pati ultimo yung locker ng kanilang gym, kung saan 'di ba pag nagji-gym ka may sariling locker ka, meron kang pagtataguan ng mga valuables mo at nilooban na rin po 'yon. At ni-report ito po. Namin doon sa kabilang bahay twice. Kung ano pong hinahanap nila doon, hindi po kasi nila nakita doon. So, parang alam po siguro nila na tinatago po namin sa ibang lugar. Ayun na nga po, nalaman po nila na nasa locker po. Ito po sila, ito po yung pumasok po. Pinakita po sa amin, report na po namin kanina yan. Kasi sila lang po daw ang pumasok tapos hindi po nag-workout. And then, hindi ko mawari kasi di ba dapat i-check? Napaka-low-key na nga ng gym namin eh. Lumipat na nga po kami ng ibang gym. Hindi ko po namin mawari bakit hindi po nila chinek o nag-check-in kung sinong pumasok sa loob ng gym. Hindi po nila chinek. Yun na nga po, ito po, sirang-sira po. Ayan, wala na yung laman. Wala na po yung laman. Wala na. This is bullshit. This is not what I signed up for. So nakikita nyo, may attempt na ng paggurgor. Kinuha kasi yung telephone number ni Mr. T, yung whistleblower na kasali doon sa pagchuchuktsak, sa tsuktsakan buong maggabi na binayaran ng $47,000 sa isang gabi lang. Ang yaman talaga no? Sobrang yaman talaga para makipagtsuktsakan ng magbabayad ka ng ganyang karaming. I think dumating na po tayo siguro na sa level ng something wrong with their brains. Kasi alam naman natin, scientifically proven na pag nagdodroge ka, nagpopulveron ka for the longest time, lalo na sabi ni Aimee na matagal na siyang nagpopulveron, apektado na po talaga niyan ang brain. Posibleng apektado na po yan. At yun ang pinaka-iskandalo dahil hindi natin alam yung mga kapalpakan na nangyayari sa gobyerno ngayon, posibleng resulta ng kanyang pagpupulveron yon. Now, tingnan mo, may dalawang record breaker tayo ang Pilipinas. Okay? Una, ang peso exchange rate. Yung $1, nangangailangan ka ng almost 60 pesos. Meaning, yung pesos natin wala ng halaga. Kukonti na lang ang halaga. Meaning, kung dati yung 1,000 pesos mo napupuno yung maliit na bag mo pag namamalengke ka, ngayon, baka ilang piraso na lang yung 1,000 mo, baka yung dati na 100 pesos, yung 1,000 mo ngayon, 100 pesos na lang ang nabibili. Yung purchasing power ng peso, wala na, bumagsak na. So record yan, never ko pa narinig sa buong buhay ko, pauwi-uwi ako for 33 years sa Pilipinas, yung halaga na yun na 59.30 plus something for ang value ng $1, value na yan ng euros. Almost 60, 61 ang euros dati. Yung US dollar, umaabot lang yan ng 45, pinakamataas nung panahon ni Digong ata, mga 49, ganyan. But it never reached almost 60. Now, maliban pa dyan, ang ating utang. Sabi ng Bureau ano ba yan, na-i-post ko dito sa link channel, panoorin nyo na lang. Pinakamataas ang utang ever. Kumbaga, all-time high ang utang. Yung mga ob naman na mga supporter diyan, yung mga troll, sabi, "Oh, mas utang 'yon. Ang binabayaran ni Duterte, utang 'yon nung panahon ni Digong." Mga gunggong pala kayo, hindi lang utang ni Digong 'yon, utang ng mga nagdaan pa yan na mga presidente. Hindi lang yan kay Digong, mga utang yan ng mga nagdaan na presidente. Kaya lang ang pinag-uusapan dito, yung span of time, yung kaano siya nagtagal sa posisyon si Marcos, ganong kalaki ang inutang niya during his tenure.
So all-time high compared sa mga nagdaang presidente. Yun po ang ibig sabihin. Mga ob-ob talaga. Tapos ang lalakas ng loob magsabi na may mga Duterte, mga Dutertards daw ang mga followers ni Duterte. Kayo nga ang hindi wala ngang description kung ano kayo. Kami pa ang sinasabihan yung Dutertards. Mga retards, sinasabi nyo sa amin, ang kakapal ng mga feslak nyo. Hindi nyo nga napakasimpleng ng pagtaas ng ekonomiya nga lahat ng record na kukuha niya ngayon. So all-time high ang US dollar. Wala nang halaga ang peso ever. Ngayon lang nangyari sa admin. Itong pinakamataas na pag-utang during his term sa ganitong panahon, kaiksi ng panahon, di pa tapos ang kanyang term. Kaya baka mag-duplicate pa yan, mag-triplicate pa. Kasi ngayon, itong 2026, nangungutang na naman ito. Okay? Yun po. Now, bakit importante po ito usapin na iskandalo na nagpupulburon? Kasi because of probably yung mga decision niyang palpak ay resulta ng pagpupulburon, kaya meron po tayong pakialam dahil ang decision niya makakaapekto sa 118 million na Filipino sa buong bansa. Okay? Now, pinapanood ko yung picture, talagang katawan niya to. Laylay, wala naman tayong pakialam sa ganito sana. Kahit siguro magtsuktsakan pa sila ng 10 ipasok sa WITPO, wala tayong pakialam doon. Ang pakialam natin, kasi nga, nagpupulburon, may authentication na nagpupulburon yung video, and then, sinabi na ng kapatid niya na nagpupulburon ang ading niya. Ngayon, ito pa ang iskandalo na naman na nagtsutsuktsaka ng marami. So hanggang saan tayong mga Pilipino tatahimik? Okay? Kailan tayo tatahimik? Now, ang sabi ni Claire, basahin po natin mga kababayan, ang palasyo na nanawagan ng agaran aksyon sa bagong paratang kay Marcos as a First Lady. Nanawagan ang Malacanang ng agarang aksyon laban sa mga bagong paratang na ibinabato kina Pangulong Marcos at unang ginang Liza Araneta Marcos. Iginiit ng palasyo na walang batayan at bahagi anila ng mapanirang misinformation. Naglabas ng pahayag si Claire Castro matapos akusahan ng vlogger na si Chase ang Pangulo at ang First Lady na umano'y paggamit ng iligal na droga at pagkakalapaan niya ng isang malisyosong litrato na ipinaparatang na may kaugnayan sa sexual lifestyle ng dalawa. Yung pagpasok ng ari sa WITPO. Okay, yan ang iskandalo Claire Castro. Hindi ko nga yan magawa sa aking asawa dahil nandidiri ako, my God, sa isa pang taong hindi mo kakilala. My dear Lord, yan ang usaping matino. My goodness, aywan ko na lang kung anong klaseng mga ota ito. Now, ang problema nito, tahimik pa rin ang mga Noype. Wala tayong magagawa. Ang mga Noype, aywan ko kung hanggang saan tayo tatahimik dito. So, yan po ang pinakamalaking iskandalo so far ngayon. At, okay, meron pa tayong Okay, now, punta tayo dito sa isa pa sa agenda ng mga Digimon. Itong pagpapatupad na nila ng Bitcoin. Kasi ang Pilipinas masigasig din po. Itong 2026, for the first time, ang pinakaunang bansa, ang El Salvador, na nagpapatupad na ng Bitcoin Bank. Sabi niya, ang Bitcoin Bank set to roll out this year. Ano yung Bitcoin? Bitcoin po, mga kababayan, mga ka-curious, yun po ang bagong digital money. Yung pera na numero na lang, na wala na tayong mahahawakan. Makikita na lang natin yung numbers sa mga bangko natin. Yun na po yun. At ang pinakauna, kaya nga sabi ko sa inyo, itong 2026, masalimuot ito para sa atin.
Kaya nga sabi ko, mag-double time tayong gisingin ang mga kababayan natin. So, first time ever, first record po ito, ang El Salvador ang unang magpapatupad o magro-roll out nitong Bitcoin sa buong mundo. Now, ang Federal Reserve Chairman na si Jerome Powell just said on CNBC that every bank can now offer Bitcoin and crypto services. Cryptocurrency is another form of digital money. Okay? Bitcoin and crypto services, a statement that could change the financial system as we know it. So, ultimo, ang presidente ng Federal Reserve na si Powell, sinasabi na niya na ang lahat ng bangko po pwede nang mag-offer ng Bitcoin and crypto services. After years of resistance, uncertainty, and regulatory fear, the gates are finally opening. Okay? So, traditional banks are being given the signal. Pakinggan nyo na, napaka-importante ito. Ito ang historical moment ng mundo natin. Because yung financial system na alam natin, magbababay na po, goodbye na. Yung ating bill, yung mga yung mga barya-barya wala na po. Okay? Yung years of resistance natin, yung uncertainty, yung mga regulatory fears, wala na. Kasi the gates are opening for this crypto and Bitcoin services. Yung mga traditional na bangko are being given the signal to step into crypto, meaning mass adoption may be closer than ever. So yan, hangin pa to, lahat na roll out sa buong mundo, may panahon. Kaya nga sabi sa inyo, very, very small na lang yung time natin para kumilos. Like it or not, they all coming. Crypto just went from the French to the front door of global finance. Now, hindi lang po ang presidente ng Federal Reserve, ang ating Pilipinas, na yan ito na questionable din. Dahil, kaya nga, inano ko tong balita, nangunguna kasi dapat anuhan natin to. Baka yung mga desisyon ng presidente ng gabinete niya, o siya mismo kasi ang namumuno, questionin natin dahil sa pagpupulboro niya. Kasi ito, ang gobyerno din niya, Kamara, nagpapatupad na ng blockchain technology at magiging paperless simula sa 2026. Wow! Magiging paperless na. Wala nang mga papel, wala nang mga coins. Digital na. Itong ipapatupad nilang blockchain technology ay isa rin niyang paraan ng digitalization na, meaning yung pera ninyo wala na, numero na rin yan. Okay? Now, simula 2026, anong sabi ko sa inyo? Mauuna pa kayo. Nauuna kayo kasi walang resistance. Nakakalungkot talaga ang Pilipinas. Lahat ng ipatupad, lahat ng gustuhin ng Pangulo ninyo, nangyayari dahil walang resistance sa masa, sa mga Pilipino. So ayan, 2026, ang the same institution, ang Kamara, sila din ang magpapatupad nitong blockchain technology. Sila ang nagpo-push, the same institution na nanakaw sa inyo. Bakit? Kasi naalala ninyo na itong mga yung biggest bulk ng kanilang ninakaw na mga pera, hindi naman nila sa traditional bank pinadaan. Saan nila pinadaan? Pinadaan nila sa pamamagitan ng Bitcoin, sa pamamagitan nitong mga digital payment. Kasi hindi traceable. Para sa atin, madali tayong, sa kanila, walang magte-trace sa kanila. Nakikita nyo, mga ka-curious, wala.
Kaya yung pinakamalaking bilyones na ninanakaw nila, pinapadaan nila sa mga Bitcoin. Libre sila. Tayo, controlled tayo na maliliit na mga tao. Yun po ang katotohanan, mga kababayan. Okay? Yung mga bilyones na ninakaw nila, pinadaan nila sa crypto. At the same digital payment ang ipinupush ngayon. Okay? Ng Kamara, ng gobyerno ni Marcos Jr. So kayo na mga nagsusuporta, palakpakan. Pumalakpak kayo. Bakit ko sinasabi to na kinukaution ko kayo many times? Kasi nagkamali na ang masang Pilipino. Dito sa Bitsin, sinabi nyo, naniwala kayo sa gobyerno na safe and effective ito. At I was crying here, mag-aanim na taon na, sabi ko wag kayong magpaganyan. Napanood ng millions ang ating mga video, pero yung mga tao, deadma. And I'm cautioning you again, this is for the 3rd year now, na wag po tayong pumayag dito sa digital money na to. Kasi kung yung mga naranasan natin na pahirap, wala po itong katiting pagdating sa pagkontrol ng RACP natin. Dahil pagsabi ko lagi pa ulit-ulit, pag kinontrol ang RACP natin, kontrol pati kaluluwa mo po. Pwede kang gumurgor, pwede kang gumawa ng kahit na anong nakakarimarim na mga eksena pag may kinalaman ang RACP. Tandaan nyo yan. Luluhod ka sa kanila. Susundin mo ang lahat ng gagawin kung ang pera na ang kinokontrol. Mas ito sabi kong paulit-ulit sinasabi, trial lang po, katiting lang po ang naranasan natin sa VidCo. Yung pagsusocial distance, yung hindi ka makarating sa mga parties, sa mga restaurants, 6 feet distance, kung ano-anong mga kaput. Sumunod tayo, di ba? Mas matindi ito pag kinontrol ang RACP ninyo. Wala pa sa kalingkingan yung pinagdaanan natin sa Monique Plande dito sa pagkontrol ng RACP. Kaya, i-share nyo po at it's all happening now. Now, ang DOH, sabi, may super flu. Ang dami ng super flu, nakakaalarma, may influenza na daw na variant A. Sabi ng, hindi daw nakakamatay yon. Sabi ng DOH, hindi nakakamatay. Hindi daw dangerous. Pero, they are still urging vaccination. At sabi nila doon sa mga travelers, nagre-recommenda sila ng vaccination, especially sa high-risk group and cautious Filipinos traveling to the US and UK to get the Northern Hemisphere flu shots. So, hindi nakakaalarma yung super flu, pinangalanan pa super Sandali lang. Hindi nakakaalarma pero may super. Nilagyan mo na nga ng super So, super flu. Now, pero hindi nga nakakaalarma pero kailangan mong magpatuslok. Ito ang matindi, mga kababayan. 11 milyong bata target mabakunahan sa ligtas tigdas. The Department of Health is aiming to vaccinate approximately 11 million Filipino children aged 6 months. Wow! 6 months to 5 years against measles and rubella through the Ligtas Tigdas campaign in 2026. Good luck. Kung kailan naman si Trumpo sa Amerika binawasan ang mga numero ng ituturok sa mga takba mula 72 na mga tuslok na nire-required mula ipanganak ka, binawasan nila hanggang 11 na lang. Imaginein mo, 11 na lang. Mula sa 72, 11 na lang ang
nire-required ng US government na i-vaccine sa mga takba. Now, bakit ngayon ang Department of Health ninyo is aiming na matuslukan ang mga 11 million na mga anakis ninyo? Ang ibig sabihin niyan, 11 million ang gusto nilang magkakitsa o hindi lang magkakitsa ang iba doon, kundi magurgor. Yun po talaga ang totoong intention nila. Todas tigdas ang mangyayari yan. Todas tigdas sa 2026. Kaya share this information mga kababayan, magtulungan po tayo dahil maraming bata ang ilalagay sa bingit ng kapahamakan. Kung kailan naman inaalis na ang majority, extra majority, kung 72, 11 na lang, so ilan? 60. 61. 61 ang inaalis sa listahan ng mga tuslok. Kayo naman, 11 million ang mga 6 months to 5 years na bivitsinan. Only in the Philippines. Bakit ganon tinatrato pa rin kayo? Dahil wala kayong imik. Sunod-sunuran lang ang mga ota. Good luck sa inyo. Now, punta na po tayo dito sa ating panawagan. Sa ating public service. Kaya nga sabi ko sa inyo, pakishare nyo po mga kababayan, Rosiliana Ma'am Venice Dino, Rosal Pavilion, Officer, digital money system means end of your private. That's true. Eloisa Ramirez, hello po. Tef, hello po. Marilyn Berte Constantino, Leeds Bell Estrada, Rui E.R., Nancy Hontanomas, Ma'am Pat Joviera, Ma'am Imelda Makadat. Tuloy-tuloy po yung nakikita kong mga nagtatag. Maraming salamat po. Yung mga nagsishare, maraming salamat din po. Tulong nyo po ito, Ma'am Millie Person. Tulong nyo po itong malaki Mona Lisa Reyes Verano. Hello mga kababayan ko. Hello. Diyan lalo na sa summer. Now, iparating nyo po itong balita ngayon kasi marami po ang buong mundo po. Nestle recalls infant formula batches in 25 countries over toxin risk. Yung mga infant formula po ito, yung mga gatas para sa mga bata, infant, yung mga maliliit. Nestle is recalling infant formula batches in 25 countries, primarily in Europe, due to a toxin risk. The toxin cereulide can cause nausea and vomiting. This recall follows a smaller scale issue from December and is the largest in Nestle's history, affecting over 800 products from more than 10 factories.